Hello po sa ating lahat. Magandang umaga. Ah, Again, magbigay tayo ng komentaryo ukol dito sa digmaan sa Israel. Grabe na talagang nangyayari sa Israel sa ngayon. Ngayon sa balita, nag-start na yung land invasion. Okay, so nag-expire na rin yung sinasabi na 24 hours bago mag-start yung ground invasion na yan. Okay. Ngayon, kahapon, ah, napanood ko yung balita tungkol sa mga tunnel sa Gaza Strip. So, marami palang mga tunnels o yung taguan na hinukay. Sinasabi na in some area, ang lalim ay more than 40 meters. So, malamang talagang hindi siya mapipenetrate ng mga bomba ng mga Israeli. Ngunit tignan natin ang mangyayari. Ngayon, balik tayo sa history, no? During Vietnam War. So, ang Vietnam War ay isa rin sa mga matinding digmaan na nangyari sa kasaysayan ng daigdig. Unang-una, ang Vietnam War ay sinimula ng mga Pranses. But then, nag-withdraw sila. Then, ang humalili sa mga Pranses ay yung mga Amerikano. During that time, ang rivalry ng democracy at saka komunismo ay at its peak. Kasi gusto ng mga communist na ma-spread ang komunismo. Samantalang gusto ng mga democratic countries na pinamumunuan ng Estados Unidos na ma-stop ito. Dahil naniniwala sila doon sa tinatawag nilang domino effect na sinasabi na kapag isang democratic country sa Southeast Asia o sa buong Asia ay magiging communist, then the other countries will follow. So, dadami ang mga communist countries. Kaya, napasabak tuloy ang Estados Unidos. Samantala yung mga communist naman, supported ng Soviet Union at pati China or itong mga communist countries, tinutulungan sila. Okay, so ganon. In fact, ito yung sinasabi na the only war kung saan na-involve ang Amerika na sila ay natalo. Okay? Ngunit ang official reason ng United States is hindi sila natalo. They just withdraw. But kung titignan natin, maraming ang analysis ko, maraming casualty ang mga Amerikano. Kaya naging unpopular yung digmaan. So, they forced the government to withdraw. So, naging communist ang buong Vietnam. Kasi dati-dati dalawa yung Vietnam. South at saka North. So, nag-unify. So, naging iisa na lang and the government is communist. Okay, balik tayo dito sa tunnel. Noong Vietnam War, marami palang mga tunnels ang ginawa ng mga Vietnamese people sa Vietnam. Kaya noong Vietnam War, ginamit nila ito. Ang situation lagi ay alimbawa inaambos ng mga yung mga Vietcong yung ang mga
mga Amerikano, then gaganti ang mga Amerikano, hahabulin yung mga Vietcong. Ang mga Vietcong, ang mga communist Vietnamese. Okay? Then, nawawala sila. Bakit? Kasi marami yung tunnels pala na ginawa nila noon. Kaya, yan, walang magagawa yung mga Amerikano. Pagkatapos, yung mga usually, yung lagusan ng tunnel ay maliit lamang na kasi siyempre, kung tignan mo yung laki, ang mga Vietnamese ay Asyano, mas maliliit kaysa mga Amerikano na mas malalaki. Kaya usually nga daw, yung yung bukana or yung daan patungo doon ay maliit lamang. Kaya nahihirapan yung mga Amerikano. Ngunit sa mga Vietnamese, then kayang-kaya. Okay? So, yan. Kaya, kung minsan, kahit anong pambumba rin ng mga Amerikano sa mga Vietcong, hindi rin effective dahil nakatago sila doon sa mga tunnels na yan, ano? Na talagang purposely siguro ini-anticipate nila yung digmaan, kaya yon, ano? Ngayon, going back to dito sa Hamas sa Israeli war, marami na rin palang mga tunnels ang ginawa o kinonstruct ng mga Hamas o mga Palestino sa Gaza Strip. Okay, kaya doon nagtatago daw ang itong mga Hamas fighters. Kaya kahit anong pagbomba, so hindi sila matatamaan. Okay. Although magandang tignan later dahil siyempre ang Israel mayroon siyang satellites na pwede niyang gamitin para ma-locate ang mga ito, ano. So it would be an interesting development later. Okay. Kaya yan, may mga tunnels. Ngunit ang nakikita natin ay ito, ano, pag ikumpara natin yung nasa Vietnam at saka sa Gaza Strip. Sa Vietnam, itong mga tunnels ay nasa mga bundok, nasa mga lugar na walang civilian. Okay? Kaya kahit na bombahin yan, okay lang dahil walang mga civilians ang ma-involve. Ngayon, on the part of sa Gaza Strip, dahil yung area ay maliit lang, karaniwan nung mga tunnels na yun, nasa mga lungsod. Okay? So, dahil nasa lungsod, then para malabanan yung mga Hamas fighters sa mga na nakatago sa mga tunnels, so natatamaan yung mga civilian structures, mga building, mga bahay, and so on, ano. So natatamaan sila. Kaya yon ang pagkakaiba. Sa Vietnam, okay lang dahil walang civilian. Pero sa Gaza Strip, puno ng civilian. Sa analysis ko, parang ang talagang walang concern ang mga Hamas sa mga civilian nila. Okay? So, that's all. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Muli, good morning.